tungkol nga po doon sa ano, sinasabi ni Brad CJ na imbis na girahin natin yung mga panatiko na pangit pangit yung kanilang mga pananalita kasi ano nga talagang ang tama po Brad CJ, awa po talagang dapat ang maging reaction po natin talaga awa. Pero siyempre, kung hindi naman tayo, sabi nga dating ni Bes, si Bes, meron tayong ano, kumbaga nakapag-react tayo bilang tao. Pero ando naman po yung aral na pagpipigil nga po, di po ba, ng mga kapatid, yung pagpipigil. Kaya salamat po talaga sa Diyos na kahit na medyo ano, gusto na nating sumabog, napipigilan po ng aral pa rin ng Diyos. Kasi ako naman po, kaya po ako umalis. Hindi naman po ano po kasi naanip po ako, 2006 po yun, November po. Yung mga gusto kong i-share, nasakto po sa mga topic po ni Brad CJ. Yung tulad po nung ako po'y bagong anib, naano po ako agad nadikit po ako agad sa mga manggagawa. Maraming manggagawa po agad yung naging kadikit ko kasi binata pa po ako noon. Tapos talagang ang tagal ko nang nakikinig, yung gustong kong umalib sa dating daan. Dating daan po noon 2006. Yun nga po, nasama nga po ako. Tapos, ang naging kadikit ko po agad yung mga manggagawa po. Kaya, bago pa lang po ako, na ano po ako sa mga gawain, na masyado akong agad, naging aware po ako sa lahat ng mga gawain. Tapos, una po, napunta ako sa Artist Guild. Nakasama po ako sa Artist Guild. Ayan, ano po yan, puyatan po yan, Artist Guild. Ngayon po, nakikita nyo, payat po ako. Pero nung bagong anit po ako ng Artist Guild mukha akong bungo. Kasi po puyatan po talaga noon sa Artist Guild. Alam po ng mga kapatid dyan na Artist Guild. Tapos na mga naging naranasan ko rin po na maging officer sa local officer. Tapos nung 2008 na-abroad po ako sa Saudi. Doon naman po sa Saudi, yun po yung pinapakita niya ni Brad CJ, yung AdTrans. Naging AdTrans po ako doon. Matindi po rin yung sakripisyo ng mga AdTrans. Sabi po ako doon, naging driver po ako doon 2 taon sa Saudi. Kaya yung sasakyan ko po, naiuwi ko. Kaya, ayun, nagagamit po sa pagkakatipon yung sasakyan. Ang experience po doon, pagka AdTrans, siyempre po, ang pagkakatipon sa Saudi, dati nun, tawag namin 3-in-1. Friday lang ang off, 3-in-1. Prayer meeting, worship, Thanksgiving. Ay talagang magmula yung buong araw hanggang puyatan na yun. Tapos siyempre gusto mo na makauwi, pagod na pagod ka, AdTrans ka. Hindi ka agad makakauwi. Talagang obligado ka na may nakatoka kang iahatid. Ganun yung buhay ng AdTrans. Kaya yun, po ako talaga yung hindi po ako yung kapatid na yung daluuwi. Sabi nga nila, daluuwi. Di po, naranasan ko rin po magsakripisyo. Nakikwento ko nga po nun sa group chat po namin yung tungkol doon. Tapos yun nga po, yung siyempre, uwi ako madaling araw na galing maghatid sa mga kapatid, galing sa pagkakatipon, madaling araw na uwi ko. Madalas, halos laging pag uwi ko sa bahay, sarado na yung namin, villa. Kasi ganun po sa Middle East may yung company, may atila yung villa, doon nakatira yung mga trabahador. Sarado na po yun. Kaya ang gagawin ko, doon ako lagi natutulog sa sasakyan. Hindi na ako nakakatulog sa kama ko madalas pagkakatipon, lagi sa sasakyan na lang po.
yun po yung mga sakripisyo doon sa pagiging Naranasan ko rin advance. yan. Totoo yan, mga kapatid. Singit ko lang para totoo yan. Nung di ko pa kasama ang pamilya ko sa Dubai noon, naranasan ko ring matulog sa sasakyan. Kasi pag uwi ko, siyempre naghatid pa. Pag uwi ko, 2:00 na madaling araw. Sarado na yung accommodation. At nakakahiya naman, kumatok ka pa. Manggigising ka lang ng kasama mo sa accommodation. Kaya natutulog ako sa kotse. Isa pa, minsan, no, Brad, problema mo, parking. Ay, wala mapag-parkingan. Alam mo sa UAE, mahirap ang parking, lalo na sa Dubai. Pag nag-parking ka na medyo alanganin at wala ka doon, pagbaba mo, may ticket ka. Okay, doon ka na matulog sa kotse. Ayan, nararanasan ng mga adtrans yan. Ayan, sige Brad, tuloy mo lang. Pero kahit ganun pa man po, talagang, siyempre, yung, feeling mo talaga nasa totoo ka kasi, ang sarap sa pakiramdam. Talagang blessed na blessed ka sa mga ganung sakripisyo. Blessed na blessed ka nun, talagang, ang dami mong points, feeling mo, kahit na naman, naka-points na naman ako. Tapos minsan pa, yun nga po, naging advance po ako sa Saudi, tapos, basta marami po mga, naging, rin. Nitong huli nga po, dito, nung nasa Pilipinas na po ako, officer pa rin po ako, pero, sa atin naman po, hindi naman yun parang pinagmamalaan natin yun Wala. Ang sa atin, wala naman tayong kwenta Ganun naman po tayo Naikukwento ko lang po. May pagsali tayo dyan, mga kapatid, yung aliping walang kabuluhan. Siguro, sa susunod, meron din tayong paksa dyan. Sige. Dyan tayo na-exploit. Tapos, nung na po, yung tungkol na po sa kung bakit po ako naalis, bakit po ako nag-decision na huminto. Nung una po kasi, ayokong sabihin na i-exit ako Nung una, basta hihito ako. Ganun yun natin, hito na ako. Parehas din naman yun. Exit din yun. Ganito po yung nangyari sa akin. Tama-tama nga po, ang una ko pong na-explore noon, sa pag-imbestiga ko, hindi ko, basta meron akong narinig broccoli. Ayun nga pala, binabati ko si Broccoli, nandiyan si Broccoli nga pala. Tsaka si Belona. Tapos si rin po, nagpapabate, si Brad, Ronnie Keypoint. Ayan na, binati na kita. Hindi ko nakalimutan. Ayun po, nung nagsimula po akong maka-explore sa mga nangyayari. Kasi talagang ako, buong-buo talaga yung pagsampalataya ko na wala nang iba talagang nasa totoo tayo. Kasi naanib ako sa debate, yung mga debate ni Brad Eli. Diyan ako na-hook yung sa katapangan ni Brad Eli sa pagtatanggol. Diyan talaga ako na, yung tapang ni Brad Eli kahit sinong lumabas na iba, pagtatanggol niya. Yun, doon talaga ako, walang ganun Si Brad Eli lang ganun, si Brad Eli. Pero hindi ko naman sinasabi na, kung walang nakatalo sa kanya, sa debate, talagang wala na nang makakapagpamali sa kanya. Pero doon ako na-hook. Kaya ako umalig sa aral. Kaya nitong huli, nung napakinggan ko na yung sa Reddit, nakabasa na ako sa Reddit, ang ginawa ko, hindi naman ako basta-basta naniniwala. Tinitingnan ko kung consistent ba yung binasa ko ng binasa. Tapos na-obserbahan ko, pare-parehas naman itong sinasabi nila, hindi naman magkakilala. Tapos minsan, ini-stalk ko. Yung mga Facebook ng mga nagsasalita, tinitignan ko. Talagang inimbestigo talaga kung baka nagsasabwatan lang. Yun. Tapos yan, si Broccoli, sabi ko kay Broccoli, dito kaya itong siraulo na to. Pakinggan ko nga ito, siraulo na to. Siraulo tawag ko dyan ay Broccoli. Sige yun, nalaman ko, ano pala to? Mga agnostic, atheist, yan, dyan na.
Ayun, nakikinig ako, kinig-kinig. Eh, may time pa nga, naka-duty pa ako sa apalit, yung magbugwardya pa. Mga diakono, pagbugwardyahin doon. O, nagbugwardya kami doon. Habang nagbugwardya ako, nakikinig ako kay Broccoli. Yan, dyan yung mga simula ng pag-ano ko. Tapos, hanggang sa dumating na may iba na, hindi na si Broccoli, may iba nang si Badong, tapos si Brad CJ. Ako naman kasi, hindi naman ako namimili ng papakinggan. Lahat pinapakinggan ko kasi maganda yung open ka sa lahat eh. Hindi naman pwede na pipili ka lang ng isa. Pinapakinggan ko lahat. Pero marami ako natutunan sa atheist. Naintindihan ko yung mga atheist ngayon. Ang lawak na nung pangunawa ko. Dati, pag sinabi atheist, talagang dalit na agad ako. Talagang atheist, talagang to. Kaya satanas talaga itong mga atheist na to. Ganun ako sabi nga, nung dilulo. Eh, napakinggan ko sila Broccoli, mga agnostic na yan, mga atheist. Lumawak yung pangunawa ko, naintindihan ko sila sa mga nilalatag nilang tungkol sa, basta, lumawak yung pangunawa ko, awa ng Diyos. Hindi ko na kinukuha yung mga atheist yan. Basta, ang lawak ng pangunawa ng mga atheist kaysa sa mga Bible ng mga tao. Ibang-iba yung hindi ako baka akala nyo, atheist po ako, hindi po mga kapatid, hindi po. Believer po ako. Kaya alam ko, sinasabi ko, naintindihan ko na yung mga atheist, yung mga agnostic na yan. Tapos, yun, nung nagpaalam na nga po ako ang ginawa ko po, nung gusto ko na mag-exit, mga 6 na buwan po muna ako nag-iimbestiga noon, research, bago ako nag-decide. Nung nag-decide na po ako, ayun, nagpaalam po ako ng maayos sa mga kalokal ko nag-ano po ako, nag-message po ako sa group ng lokal namin. Nagpaalam po ako ng maayos. Naintindihan naman po ng mga kapatid, awa ng Diyos. Hindi naman po nila ako, mababait naman po yung mga kalokal ko dito. Hindi, kasi yung mga kalokal ko po, hindi po sila, totoo po yun, meron po mga naandyan po sa MCGI na wala po talaga silang kamalay-malay, wala silang wala talaga silang kaalam-alam sa nangyayari. Ayun, nagkataon yung mga kalokal ko, ganun ang karamihan, wala talaga sila pong alam. Kaya nung nagpaalam po ako ng maayos sa namin, naintindihan po nila. Pag nakikita kami, okay naman po, walang pupunta pa nga po sila minsan dito sa bahay namin, mga dalaw-dalaw. Ang mga reason po ng pag-alis ko, yun talaga sabi ko, umanid po ako, Brad CJ, sa aral, dahil sa aral na narinig ko, aral sa Biblia, doon din ako aalis, dahil din sa aral. Yung sinasabi nila na tumingin ka lang sa aral, huwag ka sa tao tumingin. Kasi pagka sa tao ka tumingin, ay talagang madidiskarel ka, yun nga ako, kaya ako umalis, dahil mula pag-anib ko, nakatingin ako sa aral. Hanggang sa pag-alis ko sa aral ako nakatingin. Aral ang batayan ko, kaya ako nag-decide na umalis.